Maaga pa lang, gising na si Denise. Hindi dahil sa sinisipag siya, kundi dahil sa pangarap niyang magkaroon ng trabaho bilang katulong sa isang sikat na CEO. Hindi siya makapaniwala na matutuloy na siya sa bahay ni Zeke Forteza at hindi lang basta-basta trabaho. Isang trabaho sa isang kilalang tao na mayaman at may posisyon sa buhay. Kailangan niya magsimula sa mga maliliit na hakbang at ito na ang simula nun. Habang kumakain ng agahan, patuloy niyang pinapractice ang sasabihin mamaya sa mayordoma na mag-i-interview sa kanya. Sa bawat kagat ng tuyo, ini-imagine niya ang mga tanong na ibabato sa kanya at sagot na sana makakapasa sa mata ng mga tao sa bahay ni Zeke. Laging may halong kaba at excitement sa puso niya. Pero alam niyang kailangan niyang maging mahinahon at kalmado. Okay lang, Denise. Kaya mo to. Simple lang. Walang problema. Bulong niya sa sarili habang nilulunok ang huling kutsara ng kanin. Matapos kumain, agad niya inayos ang sarili. Nag-shower siya at nagsuot ng simpleng pantalon, puting t-shirt at sneakers. Hindi niya na kailangan ng fancy na damit basta't malinis at presentable siya. Tumingin siya sa salamin at naglagay ng light makeup, lip tint, konting kilay at powder. Hindi siya sanay sa pagmamakeup ng malalaki at makakapal, kaya ito na ang pinakasimpleng itsura na pwede niyang ibigay. Okay na to, Denise. Good luck. Ani niya sa sarili bago siya lumabas ng bahay. Habang naglalakad siya papunta sa bahay ni Zeke, ang bawat takbang may kasamang kaba at excitement. Nang malapit na siya, halos mapanganga siya nang makita ang laki at taas ng bahay ng lalaki. Isang malaki at eleganteng bahay, puno ng mga mamahaling gamit at may kahabaan na driveway. Ang kulay ng pader, mga bintana, pati ang hardin. Para siyang napasok sa isang kwento ng mga mayayaman. Pagpasok niya sa gate, nakatambad na sa kanyang mayordoma na si Nanay Feli. Isang matandang babae na may mahabang buhok na itim, nakatalis sa likod at nakangiti ang labi. Magandang umaga po, ma'am. Nauutal at kinakabahan niyang saad. Magandang umaga, anak. Ikaw ba yung mag-a-apply na katulong kay Zeke? Tanong ni Nanay Feli habang patuloy na nakangiti sa kanya. Natawa si Denise ng konti. Opo, ako po yun. Sagot niya dito, saka tumingin kay Nanay Feli nang medyo nanlalabo ang mga mata dahil sa kabang nararamdaman. Huwag kang mag-alala. Walang masyado mahirap dito. Basta't may malasakit ka sa trabaho at marunong kang mag-alaga ng mga gamit, okay na. Mahinahong saad ng matanda. Naglakad silang magkasama papasok ng bahay. Bawat takbang ni Denise parang kinakabog ang kanyang dibdib. Sa bawat sulok ng bahay na kanilang tinatahak, napapawaw siya. Makikita ang eleganting muebles, mga chandelier sa kisame, mga pader na puno ng obra maestrang painting. Napakaganda po ng bahay niyo, ma'am. Wika ni Denise, hindi maitatago ang paghanga sa lugar. Ngumitik si Nanay Felix sa kanya at tumango. Oo, pero si Sir Zeke ang may-ari na lahat ng yan. Ang trabaho mo rito ay tulungan si Zeke, linisin ang mga gamit, mag-alaga sa mga halaman, at magluto kapag kailangan. Habang naglalakad sila sa isang malaking sala, binuksan ni Nanay Feli ang isang pinto at pinapasok si Denise. Dito ka muna umupo, anak. Paghahandaan kita para sa interview kay Zeke. Dahil medyo kabado pa, dumaan ang ilang segundo na hindi makasagot si Denise. Sige po, salamat. Naglakad siya papasok sa maliit na silid at umupo sa isang mauupuan. Si Nanay Feli lumabas at iniwan siyang mag-isa, habang iniisip niya ang mga posibleng tanong na maaari niyang sagutin. Sa pag-upo niya, pakiramdam niya parang lahat ng kaba-takot ay naglaho. Isang malaking hakbang ito para sa kanya, at kahit anong mangyari alam niyang ginagawa niya kung ano ang tama.
At meron siyang determinasyon sa kanyang puso. Kaya mo to, Denise. Sabi niya sa sarili, habang hinihintay ang susunod na hakbang ng buhay niya. Tahimik na nakaupo si Denise sa loob ng maluwag na silid, habang palihim na nakamasid sa paligid. Napakalinis at elegante ng lugar. Sa isang sulok, may mamahaling flower vase na halatang imported, habang ang mga kurtina naman, tila gawa sa telang hindi basta-basta mabibilis sa palengke. Sa ibabaw ng mesa, may nakapatong na tray ng mga papel. Siguro mga resume ng ibang aplikante. Grabe naman tong bahay na to. Parang pang drama sa TV. Ani niya sa sarili, habang pilit na pinapakalma ang kanyang puso. Habang abala siya sa pagmamasid, biglang bumukas ang pinto. Agad siyang napalingon at inakala niyang si Nanay Feli na ang papasok. Nakangiti na sana siya, pero agad ding nabura yun sa kanyang labi nang makita kung sino ang naroon. Si Zeke Forteza. Parang napako si Denise sa kinauupuan niya. Parang tumigil ang oras sa mismong harap niya. Sa mga tabloid at internet, kilala si Zeke bilang isa sa pinakabatang CEO sa bansa. At oo, gwapo. Pero iba pala talaga kapag personal mo nakita. Mas matangkad kaysa sa iniisip niya. Medyo magulo ang buhok at parang bagong gising lang. Nakasuot ng simpleng gray na t-shirt at cotton shorts. Pero kahit nakapambahay lang ito, ang lakas ng dating. Tipong kahit di magsalita, punong-puno na ng presensya ang paligid. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Nilunok niya ang sariling kaba. Lumapit si Zeke sa harap niya at umupo sa upuang katapat niya. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya, diretso, walang ngiti, at parang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Agad namang kinabahan si Denise at mabilis na inayos ang pagkakaupo. Inilagay ang mga kamay sa tuhod at pinilit na ngumiti. Pero halata sa kilos niya ang kaba. Ilang segundo pa ang lumipas o minuto na ba, pero hindi pa rin kumikibos si Zeke. Ba't pa ganito tumingin tong taong to? Tanong niya sa sarili. Sa sobrang pagkailang, siya na ang umiwas ng tingin. Napatingin na lang siya sa gilid ng kwarto at pilit na hindi hinahayaang manginig ang kanyang mga kamay. Matapos ng ilang sandali, ibinaling na rin ni Zeke ang tingin sa hawak niyang papel. Resume ni Denise. Tahimik niya itong binasa ng ilang segundo. Tapos tinignan itong muli. Okay na. Sabi ni Zeke sa mababa pero klarong boses. Tanggap ka na. Ha? Napataas ang kilay ni Denise at napaatras ng bahagya. Teka po, yun na po yun? Wala nang interview? Ngumiti si Zeke sa katumawa ng bahagya. Wala na. Di ko na kailangan ng maraming tanong. Minsan pag tumingin ka sa isang tao, alam mo na agad kung totoo siya o hindi. Napakamot ng ulo si Denise. Sir, wala rin pong background check. Baka po may criminal record ako, di nyo man lang sinek. Mas lalong natawa ang binata. Kung may criminal record ka man, mukha kang hindi marunong magsinungaling. Natawa na rin si Denise. Hindi niya inaasahan na kahit seryoso sa unang tingin, may kakayahan din palang magpatawa ang taong ito. Pagkatapos tumingin si Zeke sa pintuan at tinawag si Nanay Feli. Nay, pamerienday niyo nga muna to si Denise. Mamaya niyo na siya i-orient. Okay, sir. Sigaw ni Nanay Feli mula sa labas. Tumayo si Zeke na parang wala lang. Parang hindi lang siya tumanggap ng bagong tauhan. Pero bago siya tuluyang makalabas ng kwarto, huminto siya sa may pintuan at bahagyang lumingon. Tumingin siya ulit kay Denise. Isang mabilis na sulyap lang. Walang salita, walang ngiti. Pero sapat na para magpatibok ng puso ng dalaga. Parang bigla siyang di makahinga. Parang may sumiklab sa dibdib niya. At hindi niya maipaliwanag kung bakit. At pagkatapos noon, tuluyan na siyang lumabas. Iniwan si Denise na nakatitig lang sa pintuan, hawak ang dibdib, habang pilit pinapakalma ang pusong nagsisimula ng mahulog. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan sa kwartong yon, unti-unti ring nakarecover si Denise mula sa titigan moment nila kanina ni Zeke. Napailing siya habang mag-isa. Grabe naman yun, parang tinutusok ako ng tingin.
Pero ang gwapo talaga, kainis. Bigla siyang naalimpungatan sa sariling iniisip nang marinig niya ang boses ni Nanay Feli mula sa labas ng pintuan. Denise, hali ka na. Bumaba ka na muna at magmerienda tayo. Agad siyang tumayo at sumunod kay Nanay Feli pababa ng hagdan. Habang naglalakad, palihim niyang sinusulyapan ng paligid. Mga portrait paintings sa pader, chandelier na parang binili pa sa ibang bansa, at carpet na sobrang lambot sa paa. Pagdating sa kusina, halos mapanganga si Denise. Isang mahabang mesa, ang puno ng iba't ibang pagkain. May spaghetti, pansit, lumpia, chicken wings, empanada at kahit leche flan nandun din. Wow! Fiesta ba dito? Tanong niya sa isip, pero hindi na rin napigilang magsalita. Ang dami po nito, Nay. Ganitong merienda po ba ang kinakain niyo araw-araw? Tanong niya na may halong gulat at saya. Aba ganyan talaga pag mayaman ang amo mo. Minsan nga, mas marami pa dyan. Hindi kasi mahilig si Sir Zik na paulit-ulit ang ulam, kaya laging iba-iba. Umupo na si Denise sa isa sa mga silya. At di na siya nagpatumpik-tumpik. Kumuha agad siya ng spaghetti, lumpia at isang malaking hiwa ng leche flan. Ang sarap po nito, promise! Aniya habang kumakain. Masasanay ka rin dyan. Sagot ni Nanay Feli habang inaabot ng isang pitsil ng juice. O juice ka muna, para hindi ka mabilaukan. Habang sabay silang kumakain, nagsimula na ring magkwento si Nanay Feli. Alam mo, ako ang yaya ni Zik simula pagkabata niya. Ako na ang nag-alaga dyan sa batang yan. Lalo na nang mawala ang mga magulang niya sa aksidente. Natigilan si Denise. 13 pa lang po siya nun, di ba? Tumango si Nanay Feli at medyo malungkot ang mga mata. Oo, bata pa lang. Matalino na yan si Zik. Pero mula na mawalan siya ng magulang, mas naging tahimik. Parang nag-mature agad. Di na siya katulad na ibang bata na laging naglalaro. Naawa si Denise sa narinig. Kahit na hindi pa niya lubos kilala si Zik, parang may parte sa puso niya ang kumirot. Ang hirap po siguro nun, no? Bata ka pa lang, nawalan ka na ng magulang. Mahinang wika ng dalaga. Oo, anak. Kaya kahit medyo suplado yan ngayon, naiintindihan ko. Pero alam mo, dati, ay nako, sutil yung batang yan. Napatawa si Denise. Talaga po? Oo, aba nung 5 taong gulang yan, inilak ako sa labas ng bahay habang siya nagtatago sa ilalim ng mesa. Naisip daw niya practice lang para sa hide and seek. Ako naman halos maiyak na, akala ko may masama nang nangyari. Tawang-tawa si Denise sa kwento. Grabe, di ko ina-expect na ganun pala siya nun. Mukha siyang seryoso palagi . Kasi ngayon, puro trabaho ang iniintindi. Wala na yata oras para maging bata ulit. Habang kumakain pa sila, patuloy lang ang kwentuhan. Parang matagal na silang magkakilala. May mga kwento pa si Nanay Feli na puro kalokohan ni Zik tulad ng paglalagay ng ketchup sa toothpaste o pagtatago ng cellphone sa mga bisita sa ref. Natapos ang merienda na parehong busog at masaya ang dalawa. Tumayo na si Nanay Feli at nagsabing, halika na anak, itur na kita sa bahay. Agad namang sumunod si Denise, sabik at medyo kinakabahan. Habang iniikot nila ang bawat bahagi ng bahay, hindi maiwasang mamangha ni Denise. May sariling mini-theater, isang library na parang nasa museum, at kahit walk-in closet ng kasambahay, mas malaki pa sa buong kwarto niya sa probinsya. Grabe, Nay. Isang araw kong kailangan gugulin yung sarili ko para maalala yung pasikot-sikot dito. Aniya, habang pinapahira ng pawis sa noo. Napangiti naman si Nanay Feli. Sanayan lang yan. Ako nga noong una, 3 beses ako naligaw sa bodega. Tuloy-tuloy ang pag-ikot nila hanggang marating nila ang veranda, garden, maging laundry area. Sobrang laki ng lugar. Parang hindi bahay kundi maliit na resort. Matapos ang halos 1 oras sa paglalakad, bumalik sila sa sala. Sabay silang naupo sa malambot na sofa at parehong habol ang hininga. Ang laki talaga ng bahay na to. Ani Denise,
habang humihinga ng malalim. Oo, pero sa tagal mo, magiging normal na yan sa'yo dito. Sagot ni Nanay Feli sabay abot ng malamig na tubig. Napangiti si Denise habang tinatanggap ang baso. Salamat po, Nay, sa kwento, sa pagkain, sa lahat. Sana kayanin ko dito. Tingin ko, anak, kaya mo. May puso ka magtrabaho at yan ang mas mahalaga kaysa sa galing. Pagkatapos sila makaupo at makapagpahinga, si Nanay Feli naman nagtungo sa sala. Ramdam ni Denise ang bigat ng katawan niya. Hindi dahil sa pagod lang sa pag-ikot ng bahay, kundi dahil sa dami ng bagong impormasyon at emosyon na biglang pumasok sa araw na yon sa kanyang utak. Inayos niya ang strap ng sling bag niya at humarap kay Nanay Feli. Nay, uuwi na po muna ako. Kailangan ko pa pumamili ng pang-ulam. Salamat po sa pag-aasikaso sobrang bait niyo po. Aba, walang anuman. Ako nga dapat magpasalamat at ang gaan mong kasama. Mukhang magkakasundo tayo. Sakto namang may dumaang tricycle. Kumaway si Nanay Feli at agad itong tumigil. Mag-iingat ka ha? Huwag mong kalilimutang kumain. Magte-text lang pag may tanong ka, kahit personal pa yan. Sabay kindat sa kanya ni Nanay Feli. Napangiti si Denise. Opo, promise po, Nay. Sumakay na siya ng tricycle at habang umaandar ito palayo sa mansyon ni Zeke, hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat na nangyari. Parang panaginip lang. Nahire siya agad at walang kahirap-hirap. At higit sa lahat, nakita at nakausap niya pa ang isang taong dati na papanood niya lang sa telebisyon at nababasa sa mga article online. Grabe, ano bang meron sa araw na to? Tanong niya sa sarili habang nakasandal sa upuan ng tricycle, hawak ang bag na parang yakap-yakap. Bigla niyang naalala na halos wala ng laman ng ref. Manong, sa palengke na lang po muna ako bababa. Okay po, ma'am. Pagdating sa palengke, agad niyang naramdaman ang init ng hapon. Pawis na pawis sa mga tindero-tindera, pero tuloy ang benta. Ang amoy ng sariwang isda, tuyo, at mga gulay ay humalo sa hangin. Unang tinungo ni Denise ang bilihan ng karne. Kumuha siya ng kalahating kilo ng baboy para sa isang ulam na paborito niya. Ginisang gulay na may konting laman. Manang, kalahating kilo nga po. Puro laman sana. Mukhang magluluto ka ng sinigang Tanong ng tindera. Pakbet po. Aniya sabay ngiti. Sunod ay dumiretso siya sa bilihan ng isda. Kumuha siya ng malinis na tilapia at pagkatapos, sa gulayan naman. Talong, okra, sitaw ampalaya kamatis, sibuyas bawang at konting luya. Habang pinipili niya ang mga gulay, may tumabis sa kanya na matanda. Iha, ikaw lang ba sa bahay niyo? Tanong nito habang pumipili din ng gulay. Opo, ako lang po. Maganda yan. Marunong kang mamili ng sariwa. Hindi tulad ng ibang kabataan ngayon, puro fast food ang kinakain. Kasi mas mahal sa fast food Dito makakatipid pa ako. May tira pa kinabukasan. Matapos ang mabilis na kwentuhan, bitbit niya ang plastic bags ng mga pinamili at sumakay ulit ng tricycle. Pagka-uwi sa apartment, dire-diretso siya sa kusina, inilapag ito doon at inayos. Halatang sanay siya sa pamumuhay mag-isa. Pumasok siya sa maliit na kwarto, nagpalit ng pambahay na damit, bumalik sa kusina para magluto. Nagsaing muna siya at habang hinihintay maluto ang kanin, hinugasan at hiniwan niya na ang mga gulay. Habang ginigisa ang bawang at sibuyas, bigla na namang sumagi sa isip niya si Zeke. Hay nako, hindi ko talaga siya matanggal sa isip ko. Ba't ba kasi ganun yung titig niya kanina? Parang may sinisilip sa kaluluwa ko. Pero bakit ba ako natutuwa dun? Habang nilalagyan ng bagoong ang ginisa, napapangiti siya. Ang corny ko? Friend agad? As if naman mapapansin niya yun. Matapos ang halos 30 minutos, handa na ang kanyang hapunan. Inilapag niya ito sa maliit na mesa kasama ang pritong tilapia, mainit na kanin at isang basong malamig na tubig. Simple lang pero masarap. Sabi niya sa sarili, sabay subo ng pakbet. Habang kumakain,
Ramdam niya ang katahimikan ng kanyang apartment. Tahimik ang gabi at tanging tunog ng electric fan ang maririnig. Pagkatapos kumain, nagligpit siya ng pinagkainan. Naghugas ng plato. Dumiretso sa banyo para maligo. Mainit pa rin kahit gabi na. Kaya't nagbabad siya sa malamig na tubig. Napapikit siya habang binubuhos ang tabo sa kanyang ulo. Iniisip ang mga nangyari. Nang matapos, nagbihis siya ng maluwag na t-shirt at cotton shorts. Saka humiga sa kama. Pero bago matulog, kinuha pa rin niya ang cellphone kahit 2% na lang ang natitirang battery. Tignan ko nga kung totoo yung account ni Zeke. Binuksan niya ang social media at pag-search niya ng pangalan, agad lumabas ang profile ni Zeke Forteza. Verified. Formal ang litrato. Suot ang isang navy blue suit. Sa kabila ng pagiging professional, bakas pa rin ang natural nitong kagwapuhan. Pambihira, kahit sa picture nakaka-pressure. Napansin niya ang add friend button. Hindi niya talaga balak pindutin pero sa hindi inaasahang pangyayari, napindot niya ito. Napadilat siya. Naku, mali. Paano ba ito i-cancel? Agad siyang pumindot-pindot sa screen. Pero sa sobrang kapraningan, biglang namatay ang cellphone. Low battery, phone shutting down. Nakatingin siya sa kisame at tulala. Patay. Friend request agad? Ano to, dala ng kilig? Napahiga siya ng maayos. Tinakpan ang mukha ng unan at napatawa ng mahina. Hindi niya alam kung matatawa siya o mahihiya para sa sarili. Pero habang iniisip ang sitwasyon, unti-unti siyang dinadalaw ng antok. Tahimik na ang paligid. Ang ingay ng palengke, ang amoy ng niluluto niyang ulam. Ang tanong ni Nanay Feli at ang titig ni Zeke, lahat ng yun gumugulo sa isip niya. Pero ang isa lang na malinaw, sa hindi may paliwanag na dahilan napapangiti siya. At sa huling sandali bago tuluyang pumikit. Isang tanong ang naiwan sa kanyang isip. Paano kung i-accept niya? Dumaan ang ilang araw na punong-puno ng paghahanda at pag-iisip si Denise. Paulit-ulit niyang binasa ang mga paalala ni Nanay Feli mula sa text. Siniguradong maaga pa lang nakaayos na yung gamit na dadalhin niya. Ngayon na ang opisyal na simula ng kanyang trabaho sa bahay ni Zeke Forteza. Hindi niya alam kung kababang nararamdaman niya o excitement. Pero sigurado siyang hindi ito ang ordinaryong araw para sa kanya. Maaga siyang gumising, naligo, at nagbihis ng malinis na uniforme ng kasambahay. Puting polo, itim na pantalon at rubber shoes na puti. Simple lang ang ayos niya pero presentable. Pagdating niya sa gate ng malaking bahay, agad siyang sinalubong ng pamilyar na boses. Denise, ang aga mo ganyan dapat. Siyempre po, first day, ayoko malate. Tugon niya habang nangingiti. Pumasok sila sa bahay. Agad siyang inilibot muli ni Nanay Feli, pero sa pagkakataong ito mas detalyado na. Makinig kang mabuti, iha. Ang dapat mong tandaan una, bawal magkalat. Siyempre. Pangalawa, bawal makialam sa mga gamit ni Sir Zeke nang walang pahintulot niya. Pangatlo, iwasan ang pag-uusisa sa personal niyang buhay. Professional tayo dito, ha? Opo, Nay, naintindihan ko po. Sagot ni Denise habang tumatango. Pero huwag ka rin masyado matakot. Hindi naman si Sir Zeke yung tipong naninigaw. Basta't maayos ka magtrabaho, hindi ka niya papansinin. O baka naman pansinin ka. Biro ni Nanay Feli na sinundan ng tawa. Napatawa na rin si Denise pero sa loob-loob niya. Ayoko nga siyang pansinin masyado. Baka masanay ako. Matapos ang maikling orientation, pinayuhan na siya ni Nanay Feli na ayusin muna ang gamit niya sa kwarto ng mga stay-in helpers. Malaki ang silid. Tigda-dalawa sila kada silid. May sariling kama, cabinet, electric fan at maliit na mesa. Malayo sa inaasahan niyang makipot at siksikang espasyo. Pwede na to. May 5 araw akong makakauwi, di na rin masama. Mabilis ang oras at bandang 11:00 ng umaga. Tinawag na siya ni Nanay Feli. O Denise, ikaw na bahala sa tanghalian na. Gamitin mo lang yung mga nasa fridge. Huwag kang mahihiyang gumamit ng kahit anong kagamitan dyan. Ikaw na bahala.
Parang sumaya lalo ang araw niya. Paborito niya magluto at ngayon nasa kusina siya na parang galing pa sa cooking show sa TV. Modernong appliances, marble countertops, at ang mga gamit, walang kulang. Nagdesisyon siyang maghanda ng 4 na putahe. Sinigang na baboy, kalderetang manok, pritong tilapia at chop suey. Hindi dahil gusto niyang magpasikat, kundi dahil gusto niya lang i-enjoy ang pagluluto. At isa pa, alam niyang maraming tao sa bahay. Habang nagsisimmer ang sabaw ng sinigang, naggisa siya para sa kaldereta. Sumabay sa pag-ikot ng sandok niya ang pag-ikot ng mga alaala sa kanyang isip. Bigla niya na namang naalala si Zeke. Makakain niya kaya to? Pihikan kaya siya? Nang maluto ang lahat, inayos niya ito sa mesa. 4 na ulam, 1 bandehadong kanin, at mga inumin. Tamang-tama lang pagkapwesto niya ng huling plato, bumukas ang hallway at nakita niya na pumasok si Zeke. Suot pa rin ito ang coat na itim, pero may nakabukas na botones sa itaas at medyo tanggal ang necktie. Medyo magulo ang buhok, parang pagod, pero gwapo pa din. At ang hindi niya maintindihan, parang ngumiti ito sa kanya. Teka, ngumiti ba yon? O baka guni-guni ko lang? Hindi siya sigurado, pero ramdam niyang parang may kakaiba sa pagkakatingin ito sa kanya. Tahimik lang si Denise habang pinagmamasdan nito. Ilang segundo pa, pumasok na rin ang ibang kasambahay. Mga 3 babae, 2 lalaki at naupo sa mesa. Laking gulat ni Denise nang umupo si Zeke kasama nila. Hindi siya nakapagpigil at napabulong na. Dito ho siya kakain? Oo, sanay kami na dito siya kumakain pagtanghali. Mas gusto niya raw kasi ang may kasabay. First time niyang makita na ang amo sabay kumakain sa mga katulong. Para bang pinawi nito ang mga stereotyping sa mga mayayaman. Lahat tahimik sa umpisa. Tila nahihiya pa kay Zeke, pero nagsimula nang sumandok ang lahat. Denise, upo ka na. Ikaw ang chef ngayon, ikaw pa ang tatayo? Ani Nanay Feli. Napatingin siya sa paligid. Nakita niyang iisa na lang ang bakanting upuan at katabi ni Zeke yun. Wala na siyang nagawa, kundi umupo. Tahimik lang si Zeke habang kumakain. Pero kita sa mukha niya ang pag-aproba sa bawat subo. Napansin niya ni Denise at medyo natuwa siya sa sarili. Sinigang. Bigla ang sambit ni Zeke habang nakatingin sa kanya. Po? Sinigang, masarap. Ikaw nagluto? Opo, ako po. Tumangulang ang binata at muling nagpatuloy sa pagkain. Wala nang dagdag na salita pero sapat na yun para kiligin siya. Isang simpleng papuri mula sa mga taong hindi niya inaasahang mapapansin siya. Habang kumakain sila, paminsan-minsan nagbabanggaan ang siko nila ni Zeke. At sa bawat pagkakabangga, napapapikit siya ng konti. Tila nag-aalangan kung lalayo o mananatili. Walang nagsalita, pero parang ang daming nangyayari. Sarap na sarap ang ibang katulong sa bawat subo ng niluto ni Denise. Halos sabay-sabay pa ang kanilang mga papuri. Grabe, Denise. Sarap ng adobo mo. Parang luto ng nanay ko. Ani Lorna, habang sinusubo pa ang kutsara para siguradong walang sayang. Oo nga, parang hindi ka lang basta nagluluto. Parang may magic. Dagdag ni Alma na agad pang sumandok na isa pang kanin. Namula agad si Denise at napayoko. Ako, sobra naman kayo. Basta ako, niluto ko lang na maayos. Wala namang espesyal yan. Espesyal ka na sa amin. Saad naman ng isang nakababatang lalaki. Si Tonyo, yun ang isa sa mga driver na agad namang kinutusan ni Lorna. Napailing na lang si Denise pero hindi niya mapigilan ng mahina at mailap ng ngiti. Habang abala ang lahat sa pagkain, si Nanay Feli naman ay tahimik lang sa gilid. Hawak ang plato at sarap na sarap sa paborito nitong pakpet. Ay nako Denise, tagal ko nang hindi nakakain ng ganito kasarap na pagkain. Salamat iha. Walang anuman po, Nay. Masaya po ako nagustuhan niyo. Sa kabilang banda ng mesa, si Zeke, tahimik lang sa simula.
Hindi ito nagsasalita pero halata sa mukha nitong enjoy na enjoy ito sa kinakain. Minsan pa nga, napapansin ni Denise na napapahinto siya at tumitingin kay Zeke, lalo na kapag sumasandok ito ng ulam na siya mismo ang nagluto. At hindi nakaligtas sa mata ng ibang kasambahay yon. Aba boss, ngayon lang namin kayo nakitang ganyan kasigla kumain ah. Biro ni Alma habang nakataas pa ang kilay. Oo nga sir, parang 3 araw kayong hindi kumakain. Ano bang sikreto niyan? Natawa naman si Tonyo sa sinabi ni Lorna. Pagkatapos kasi nito, kinindatan pa niya si Denise. Alam na. Sabay palakpak ng mahina. Napangiti na lang si Zeke at umiling. Di nyo na kailangan gumawa na issue ah. Masarap lang talaga yung pagkain. Tumingin ito kay Denise. Simple lang ang pagkakasabi, pero sapat na para mag-init ang tenga ng dalaga. At mabilis na yumuko para itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Salamat po. Mahina niyang sagot. Halos hindi marinig ng lahat. Para hindi na mahalata ni Zeke na apektado siya, agad niya itinuloy ang pagkain. Kunwari abala siya sa kanin at sabaw. Pero sa loob-loob, kumakabog ang dibdib niya na parang wala sa lugar. Matapos ang masayang kainan at kantsawan, kanya-kanya na silang nagligpit ng gamit. Si Denise naman, tinulungan pa ni Nanay Feli na ipunin ng mga pinggan. Ikaw na muna ang magpahinga iha, ako na dito. Naku Nay, ako na po. Hindi po ako mapalagay na kayo yung gumagawa niyan. Sagot ni Denise pero pinilit din siya ni Nanay Feli na maupo. Pahinga ka muna. Ang hirap ng ginawa mo kanina. Kaya walang nagawa si Denise kundi sumunod. Pumwesto siya sa may balkonahe. Pinaypayan ang sarili habang nakatanaw sa labas. Ramdam niya pa rin ang init ng kanyang pisngi sa mga papuri kanina. Maya-maya, napansin niya si Zeke na bumaba mula sa itaas ng bahay. Malinis ito nakasuot ng maayos na suit, kulay navy blue na bagay sa kanyang matangkad at preskong tindig. Nakaputing polo sa loob, may kurbata, at ang buhok ay maayos na nakasuklay. Napakurap si Denise. Parang biglang lumiit ang mundo niya sa bawat hakbang ng lalaki pababa ng hagdan. Hindi man ito nagsasalita, halata sa tindig at presensya na may pupuntahan nitong importante. Oh boss, gwapo ah, may date? Hirit agad ni Alma na parang walang preno. Napailing si Zeke pero hindi ito nagalit. May pupuntahan lang ako, business meeting. Meeting daw? Pero naka-pogi mode? Sabat pa ni Tonyo na agad namang tinabig ni Lorna. Tumigil nga kayo. Malamig pero hindi bastos na sabi ni Zeke. Sabay hawak sa coat niya. Hindi makatingin ng diretso si Denise. Pinilit niyang wag pansinin pero napansin niya lumapit si Zeke sa may garahe. Ilang saglit lang, inilabas nito ang sasakyan. Isang itim na luxury car na halos kumintab sa linis. Narinig pa ni Denise ang mahinang bulungan ng mga kasambahay. Grabe ang boss natin, no? Masarap siguro maging asawa niyan. Baliw, baka marinig ka. Napangiti si Denise pero agad din yung nawala nang mapatingin siya kay Zeke. Para bang sa bawat galaw nito, may dating na hindi niya kaya ipaliwanag. May kakaibang hatak na hindi niya maipagtapat kahit sa sarili niya. Huminga siya ng malalim. Pinilit na ibaling ang tingin sa ibang direksyon. Baka kasi mahuli siya nitong nakatitig. Ilang saglit pa narinig niyang pinaandaran ni Zeke ang sasakyan. Malakas ang ugong ng makina, senyales na aalis na ito. At sa mismong tunog na yon, muling bumilis ang tibok ng puso ni Denise, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa hindi may paliwanag na damdaming unti-unting umuusbong sa loob niya. Pagkaalis ni Zeke, medyo natahimik ang buong bahay. Ang ilan sa mga kasambahay, nagligpit pa ng gamit sa kusina. Pero si Denise naman, nagdesisyon na gawin ng trabaho. Linisin ko na kaya yung kwarto ni Sir. Aniya sa sarili habang bitbit ng mga gamit panlinis. Pagpasok niya sa loob ng kwarto ni Zeke, saglit siyang napatigil. Hindi niya mapigilan ng mapatingin sa paligid. Maluwag ang kwarto, halatang mamahalin ng mga gamit, pero higit sa lahat maayos at malinis. Grabe,
Kahit lalaki, ang linis naman. Una niyang tinungo ang CR. Binuksan niya ang pintuan. Agad niyang sinalubong ang amoy ng mamahaling sabon. Ang tiles kumikintab. Halatang hindi basta pinapabayaan. Wala man lang kalat. Ni toothpaste na naiwan sa sink, wala. Napangisi siya ng maayos na kinukuskus ang parte ng salamin. Kahit halos wala naman yung dumi. Hindi niya alam kung bakit pero parang gusto niyang siguraduhin na mas kumikinang pa ito kesa dati. Mula sa CR, dumiretso siya sa walk-in closet. Pagbukas niya ng ilaw, para siyang pumasok sa maliit na butik. Pantay-pantay ang pagkakasabit ng mga polo, nakaayos ang suit ayon sa kulay, pati mga sapatos na kahilera na parang display sa mall. Wow, parang wala akong makikita dito at malilinis ah. Pero sige na nga. Sinuri niya ang mga sulok, pinunasan ng mga shelves at siniguradong walang alikabok. Paminsan-minsan napapahawak siya sa mga tela ng damit. Nagtataka kung paano napapanatili ni Zeke ang ganitong kaayusan. Pagkatapos doon, pumunta siya sa maliit na office sa loob ng kwarto. May mesa, laptop, ilang papeles at isang maliit na bookshelf. Pinunasan niya ang mesa, inayos ang mga papel at kahit wala namang gaanong dumi, sinisigurado niyang maayos lahat. Habang abala siya, napapaisip siya sa bawat nakikita. Para sa kanya, kakaiba ang kanyang amo. Ilang oras din siya naglinis. Hindi na namalaya ng oras at 5:00 na nang matapos siya. Pawis na pawis at medyo pagod. Kaya dumiretso na siya sa sarili nilang kwarto para makapagpahinga bago maligo. Humiga muna siya saglit hawak ang tuwalya. At pagkatapos niyang maligo, kinuha niya ang tuyo at maliit niyang notebook mula sa ilalim ng unan. Ito ang maliit na sikreto niya. Isang mini notebook kung saan niya sinusulat ang mga naiisip at nararamdaman. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan muna ito bago dahan-dahang binuksan. May mga sulat na puro tungkol sa kanya, pangarap, takot at kuminsan, may mga taong nakakasalamuha niya. Ngayon ang laman ng isip niya si Zeke. Huminga siya ng malalim, saka nagsimulang magsulat. Si Sir Zeke, tahimik, pero halata mong disiplinado. Maayos siya sa mga gamit. Halatang sanay na walang umaalalay. Malinis kahit saan. Wala akong masabi kundi puro kabutihan. Hindi ko alam kung ba't ganito yung nararamdaman ko kapag nakikita ko siya. Natigilan siya saglit. Hawak ang ballpen. Parang nahihirapan siyang ipaliwanag sa papel ang lahat na nasa loob niya. Pero alam ko, sa larong to talo ako. Napabuntong hininga siya. Parang ang bigat-bigat ng kanyang dibdib habang sinusulat yon. Alam niya sa sarili niya na hindi dapat siya magkaroon ng kahit anong espesyal na damdamin para kay Zeke. Boss ito at siya'y simpleng katulong lang. Muling sinilip ni Denise ang mga naisulat niya. Walang masamang bagay tungkol kay Zeke. Lahat halos ay puri, maayos, mabait kahit tahimik, responsable, at may presensya na hindi basta-basta. Ba't ba ganito? Mahina niyang sambit saka mabilis na isinara ang notebook. Ibinalik niya ito sa ilalim ng unan. Parang natatakot siya na baka may ibang makakita. Pagkahiga niya, ramdam niya ang pagod sa buong katawan. Idinikit niya ang mukha sa unan. Nakapikit pero hindi mapigil ang mabilis na tibok ng puso. Hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagdaan ng mga araw, lumipas sa mga buwan. Hindi napansin ni Denise na unti-unti pala siyang napapalapit sa binata. Hindi lang dahil boss niya ito, kundi dahil sa mga simpleng bagay. Yung mga tipong akala mo walang halaga, pero ramdam mong espesyal kapag siya ang gumagawa. Minsan, bigla na lang siyang yayayain ni Zeke na sumama sa mall. Sa una, nag-aalangan siya pero sa huli, wala rin siya nagawa kundi sumunod. Ngayon, linggo. Naisip ni Denise na umuwi muna sa apartment niya. Matagal na rin siyang hindi nakapunta doon. Naisip niya rin kailangan niya ng labahan ng mga damit niya at makapagpahinga naman ng hindi iniisip ang trabaho.
Pagbaba niya ng hagdan, agad niya napansin si Zeke. Nakatayo ito sa baba, parang inaabangan siya. Na magkatinginan sila, napangiti ang binata ng konti. Tumugon naman siya ng simpleng ngiti. Sir, alis mo na ako, uwi mo na ako sa apartment ko. Ano oras ka babalik? Siguro po after 5 days, sir. Sulitin ko lang yung bakasyon ko. Nagkibit balikat si Zeke. Isasabay na kita, hatid na kita. Huwag na po, nakakahiya naman. Kaya ko na po mag-isa. Sigurado ka? Opo, promise, kaya ko na. Kaya hinatid na lang siya nito hanggang gate. Habang naglalakad sila, hindi ito tumigil sa pang-aasar. Wala na magluluto na masarap dito. Paano na ako niyan? Baka magutom ako. Dahil doon napatawa si Denise. Naku, ang dami pong marunong magluto dito, hindi kayo magugutom, sir. Pero hindi kasing sarap ng luto mo. Dagdag pa ni Zeke at umaktong parang bata. Umiiling na tumatawa si Denise. Alam niyo po ang kulit niyo. Wala na rin ako kasama kapag lalabas ako. Mag-isa na lang ako, kawawa naman. Dagdag pa ni Zeke. Nakakunot pa ang noo na parang totoong naaawa nga sa sarili. Grabe kayo, sir, para kayong bata. Parang di kayo sanay mag-isa. Si Zeke naman, bit-bit ang mga gamit ni Denise. Biglang nagtaka. Ba't parang lahat dala mo? 5 araw ka lang naman mawawala . Kasi po lalaban ko yung mga damit ko. Tsaka medyo marumi na rin kasi yung iba. Bahagyang tumaas ang kilay ni Zeke parang may sasabihin pa. Pero bago pa siya makapag-react, biglang may huminto na tricycle sa tapat ng gate nila. O siya, sige sir, aalis na po ako . Saglit siyang natigilan nang iabot ni Zeke mula sa tricycle driver ang kanyang maleta. Ito na naglagay sa likod. Sa huli, nginitian niya lang ang boss niya. Si Zeke naman nakatayo lang at nakatingin habang inaayos ni Denise ang sarili sa upuan. Nang umandar na ang tricycle, kumaway siya. Hindi na lumingon pa ang dalaga kahit gusto niya. Habang papalayo ang tricycle, magkahalong saya at lungkot ang kanyang naramdaman. Saya, dahil kahit papaano ay naramdaman niyang espesyal siya kay Zeke. Lungkot, dahil alam niyang mahirap ipilit ang nararamdaman sa sitwasyong meron sila ngayon. Kinabukasan maaga pa lang nagising na si Denise. Hindi siya sanay gumising nang wala sa bahay ni Zeke. Wala siyang narinig na tawanan mula sa mga kasambahay. Walang amoy ng lutong ulam. At higit sa lahat, wala ang presensya ng taong unti-unting gumugulo sa isip niya. Pero kailangan niyang bumalik sa tunay niyang buhay. Siya si Denise, isang news writer ng isang sikat na kumpanya. At may malaking project siyang kailangan tapusin. Naghanda siya agad na ligo, nagbihis ng maayos na slacks at blouse, nag-makeup ng konti para hindi halatang pagod at dinala ang laptop bag niya. Paglabas ng apartment, mabilis siyang nakasakay sa jeep. At bago pa man niya mamalaya, nasa tapat na siya ng building kung saan siya talaga nagtatrabaho. Pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ng mga kasamahan. Uy Denise, nandito ka na? Tagal mo ring nawala . Bati ni Carla habang nagbubukas ng folder sa desk niya. Napangiti si Denise. Oo medyo busy sa personal na bagay. Personal? Naku baka naman may jowa na yan. Singit ni Marco, isang office mate, habang nagtitipa sa computer. Loko, wala akong jowa busy lang talaga. Mabilis na sagot ni Denise pero sa loob-loob niya, napalunok siya. Kung alam niyo lang. Paglapit niya sa cubicle, hindi pa man siya nakakaupo, dumating na agad ang editor-in-chief nila, si Sir Ramon. Denise, buti at pumasok ka na. Kumusta ka naman? Okay lang po sir, medyo nakakapagod pero ayos lang. Good. Kamusta na yung project mo? Bumigat ang loob ni Denise. Napatigil siya saglit. Parang hindi alam kung anong isasagot dito. Ay, yung project po? Yes. Yung tungkol sa profile ng sikat na CEO na si Zeke Forteza. Seryosong sabi ni Ramon. Alam mo namang importante yan. Isa siya sa mga tinitingala ngayon sa business world. Malaking bagay kung
Exclusive tayo makakapaglabas ng feature tungkol sa kanya. Saglit siyang natulala. Para bang nag-flashback lahat ng alaala niya habang nasa bahay ni Zeke. Ang mga sandali nilang magkasama, ang mga simpleng ngiti, pati mga biro nito na hanggang ngayon sariwa pa rin sa isip niya. Denise. Opo sir, malapit ko na po matapos. Patapos na po yung draft. Ngumiti si Ramon at halatang kampante. Good. I trust you. Ikaw lang inassign ko dyan kasi alam kong kaya mo. Deliver it well. Sabay tapik nito sa balikat niya bago umalis. Huminga ng malalim si Denise at dahan-dahang naupo. Binuksan niya ang laptop. Agad bumungad ang article na halos ilang linggo niyang pinagtrabahuhan. Ang title draft pa lang ang nakasulat. The Real Zeke Forteza, Behind the Name of a CEO. Habang nagtitipa, pakiramdam niya mabigat ang bawat letra. Lahat ng detalye mula sa obserbasyon niya na dapat sana trabaho lang. Pero habang sinusulat niya, nararamdaman niya ang bigat ng bawat salita. Sinulat niya kung paano kaayos si Zeke sa mga gamit, kung gaano ito kaseryoso sa mga gawain, kung paano nadadala ng respeto sa mga tao sa paligid niya. Inisa-isa niya ang mga katangian nito. Disiplinado, tahimik, pero may dating. At higit sa lahat, may pusong hindi basta lumalabas sa publiko. Minsan natitigilan siya, nakatitig sa screen. Sa isip niya parang pinagtataksilan niya ang lalaki. Pero sa huli, ipinagpatuloy niya ang pagsusulat at inisip na trabaho lamang ito. Lumipas ang oras, hindi niya namalayan na halos buong hapon siya nakatutok sa laptop. Sa wakas, natapos din niya ang draft. Napangiti siya saglit pero agad ding nawala ang ngiti. Parang imbes na guminhawa ang pakiramdam niya, dahil tapos na, mas lalo pang bumigat ang kanyang dibdib. Hawak ang USB kung saan sinave ang file. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa opisina ni Sir Ramon. Sir, ito na po yung output. Ngumiti si Ramon habang napapatingin sa kanya. Good job, Denise. Babasahin ko ito mamaya. I'll get back to you tomorrow. Tumango lang siya at pilit na ngumiti. Sige po, sir. Paglabas niya ng opisina, ramdam niya ang matinding pagod. Emosyonal na pagod. Para bang gusto niyang umiyak sa gitna ng hallway, pero pinigilan niya lang ang sarili. Kaya dumiretso na lang siya sa elevator, lumabas ng building at agad na sumakay ng taxi. Pagdating niya sa apartment, halos ibagsak niya ang sarili sa kama. Inihagis niya ang bag at tinakpan ang mukha ng unan. Tahimik ang buong paligid at doon nagsimulang pumasok ang mga alaala. Naalala niya ang tawanan nila ni Alma at Lorna habang kumakain. Naaalala niya ang mga biro ni Tonyo at ang mga kwento ni Nanay Feli. At ang masarap na samahan nila sa hapagkainan. At higit sa lahat, naalala niya ang simpleng sandali nila ni Zeke. Yung mga titig na hindi niya kayang ipaliwanag. Yung mga ngiti na kahit konti lang, sapat na para bumilis ang tibok ng puso niya. Pinagtataksilan ko sila. Mahina niyang sabi. Naramdaman niya ang bigat sa dibdib. Parang tinutusok siya ng konsensya. Oo, trabaho ang dahilan kung ba't siya pumasok sa bahay ni Zeke bilang kasambahay. Pero hindi niya inasahan na makakahanap siya ng pamilya doon. At higit sa lahat, hindi niya inasahan na mahuhulog siya sa taong dapat subject lang ng article niya. Trabaho lang pero bakit ang sakit? Bulong niya habang nakatingin sa kisame. Hawak ang una na basang-basa na sa luha. Dahil sa pagod at sa bigat na hindi niya kayang buhatin mag-isa, dahan-dahan siyang nakatulog. Maagang gumising si Denise kinabukasan. Halos hindi siya nakatulog kagabi sa kakaisip, pero pinilit niyang bumangon. Alam niyang may meeting sila ngayon sa opisina, kasama pa mismo ang kanilang editor-in-chief. Hindi siya pwedeng malate. Habang nag-aayos, mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam. Nakatulala siya sa salamin habang inaayos ang buhok. Iniisip kung anong mukha ang ipapakita niya mamaya. Yung masaya ba? O yung pagod na pagod sa loob? Pero tulad ng dati, pinili niyang umiti kahit pilit. Pagdating niya sa building, sinalubong siya ng malamig na hangin ng aircon sa lobby.
Dumiretso siya sa elevator. Hawak-hawak ang laptop at folder ng notes. Pagbukas ng pinto ng function hall, napansin niya agad na nandun na lahat ng kasamahan niya. Lahat ay tahimik at nakatingin sa kanya. Hoy, ayun na si Denise. Biro ni Marcos sabay tawa. Kala namin di ka na darating ah. Ikaw pa naman daw ang bida ngayon. Bida? Kunot noong sagot ni Denise. Habang naglalakad papunta sa upuan niya. Anong bida? Ngumisi lang si Carla. Mamaya mo na malalaman. Sige, upo ka na. Ikaw na lang hinihintay ni Sir. Napailing na lang siya at umupo sa malapit sa harap. Ilang sandali lang dumating na si Sir Ramon. Dala ang folder at may hawak na kape. Good morning everyone. Let's start this meeting. Malakas ang boses ng boss nila na kilala sa pagiging diretso magsalita. Isa-isa niyang tiningnan ng mga staff at nagpatuloy. Una sa lahat, gusto ko i-congratulate ang lahat sa magandang performance natin itong linggo. Tumataas ang engagement ng site natin at lumalago ang readers sa social media platforms. May ilang pumalakpak. May ilang ding tahimik lang na nakikinig. Si Denise, nakaupo lang at pinapakinggan ang sinasabi nito habang pinipindot-pindot ang ballpen niya. Hindi niya alam kung bakit parang kinakabahan siya. Pagkaraan ng ilang minuto ng usapan tungkol sa mga bagong topic, mga political issue, lifestyle feature, at entertainment scoop, biglang umiti si Ramon at nagsalita. Pero syempre, may isang article na gusto kong bigyan ng special na recognition. Denise, stand up. Po? Ako po? Of course, ikaw. Ikaw ang dahilan kung ba't tumaas ng todo ang rating ng page natin itong linggo. The feature you wrote about CEO Zeke Forteza broke our record. Grabe ang feedback. Puro papuri. Lahat ng kasamahan niya, napapalakpak, may ilan pa sumigaw ng, Congrats, Denise! Napilitan siyang tumayo, nakangiti kahit halatang nahihiya. Thank you po, hindi ko po inaasahan. Trabaho lang. Trabaho lang daw. Kung ako nga yung CEO na yon, may in love din ako sa galing mong magsulat. Nagkatawa na ng lahat. Ngumiti rin si Denise pero sa loob-loob niya may biglang kirot. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, pakiramdam niya siya lang ang hindi masaya. Habang sinasabi ng lahat kung gaano kaganda ang article niya, ang utak niya naman ay bumabalik sa mga sandaling magkasama sila ni Zeke. Sa mga ngiti nito, sa kabaitan, sa mga simpleng araw na parang hindi niya kailangan magsinungaling. Bakit ganito? Dapat masaya ako, 'di ba? Pero bakit ang bigat? Matapos ang meeting, nagpasalamat ulit si Denise at mabilis na lumabas ng hall. Pero hindi pa man siya nakakalayo. May tumawag sa kanya. Denise, sandali. Punta ka sa office ko. Ani Sir Ramon. Po, may problema po ba? Wala. May ipapabigay lang ako. Kahit nagtataka, sinundan niya ito. Pagpasok nila sa office, nilapag niya naman ang isang envelope sa mesa. Para sa'yo. Kinuha ni Denise at agad binuksan yun. Pero nang makita niya ang laman, parang tumigil ang mundo niya. Isang eleganting envelope, kulay puti na may gold lining at sa gitna nakasulat, Invitation, Zeke Forteza's 32nd birthday celebration. Napaatras siya ng bahagya. Hindi makapaniwala. Oo. Sagot ni Ramon na parang walang mali siya. Na-invite ang buong editorial team sa birthday celebration ni Mr. Forteza. Pero syempre kailangan may representative at since ikaw ang sumulat ng article tungkol sa kanya, ikaw na ang pinili naming umattend. Sir, pwede po bang iba na lang? Bakit naman? Tumaas ang kilay ni Ramon. Kasi po, baka hindi niya magustuhan na nandun ako. Alam niyo naman po baka ma-misinterpret. Denise, sa master list ka na. Wala nang bawian. And besides, di mo kailangan kabahan. And I'm sure matutuwa si Mr. Forteza na makita ka ulit. You wrote something that brought his name into the spotlight. In a very good way. Hindi na siya nakasagot. Posible kaya matuwa si Zeke o baka magalit sa kanya. Binaba niya ng dahan-dahan ang invitation sa mesa
at marahang tumango. Sige po sir, salamat. Good. Enjoy the party tomorrow. And who knows? Baka makakuha ka pa ng panibagong story idea. Lumabas siya ng office na parang robot. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa kanyang workstation nang maayos. Nang makaupo siya, agad niya itinukod ang siko sa mesa. Hoy girl, at parang pinagbagsakan ka naman ng langit at lupa dyan. Kanina lang star writer ka. Hindi siya sumagot. Pilit siyang umiti pero halatang wala sa mood. May problema ba? Tanong ni Marcos sabay upo sa katabing cubicle. Hoy, wag mo sabihing si CEO Zeke. Hala, na-touch ka ba sa kanya? Nagka-feelings? Wala nga. Napapairap niyang sagot. Halatang meron eh. Ano ba yan, Denise? Kung ako ikaw, pagmamalahi ko yan. Baka nga, mamit mo pa ulit siya bukas sa party. Lalo siyang napayoko. Gusto niyang sabihin na ayaw niyang makita ang lalaki. Pero baka lalo pa siyang tanungin ng mga ito. Kaya ngumiti na lang siya ng pilit. Habang nagkukulitan ng mga office mates niya, parang tuluyang naglaho ang paligid sa tenga ni Denise. Ang tanging maririnig lang, ang sariling tibok ng kanyang puso, mabigat, mabilis at puno ng kaba. Bukas na, ang birthday celebration ni Zeke. Bumuntong hininga siya at marahang pinikit ang mga mata. Ano na lang sasabihin niya kapag nagkaharap sila? Paano kung malaman ito? Paano kung galit ito sa kanya dahil sa article? Tahimik niyang inilapag ang envelope sa lamesa, saka napatingin sa logo ng company nila na nakatatak sa ibabaw ng invitation. Parang paalala na trabaho lang ang lahat ng ito. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi yun totoo. Hindi na lang ito basta trabaho. At doon hindi niya na napigilan. Bakit ba ang gulo? Bulong niya sa sarili. Halos hindi marinig ng kanyang katabi. 6:00 ng gabi kinabukasan, dumating si Denise sa venue ng birthday party ni Zeke. Pagbaba pa lang niya ng kotse, ramdam agad ang bigat ng paligid. Pagtingala niya, napanganga siya sandali. Ang laki ng venue, magarbo, punong-puno ng ilaw at palamuti. Parang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan. Sa may entrance pa lang naroon na mga kilalang personalidad, mga politiko, artista, at ilang business tycoons na nakikita niya lang sa TV. Ito talaga ang mundo ni Zeke. Walang katulad. Huminga siya ng malalim bago tuluyang pumasok. Sinigurado niyang hindi siya mapapahiya. Pinaghandaan niya talaga ang gabing ito. Suot niya ang isang red-fitted gown. Humuhulma ito sa katawan niya ng perpekto. Bagay na bagay sa maputi niyang balat. Sinabayan niya ito ng simple pero eleganteng make-up. May kinang sa mata, kulay rosas na labi na lalong nagpatingkad sa ganda niya. Paglakad niya sa loob, napalingon ang ilang bisita. May ilan pa nagbulungan. Hindi naman niya gustong mapansin. Hindi rin niya maiwasang maramdaman na para siyang isa sa mga bisitang may pangalan. Pilit niyang pinakalma ang sarili kahit malakas ang kabog ng kanyang puso. Ilang sandali pa, nagsimula na ang programa. Namatay ang ilang ilaw, saka sumindi ang spotlight na nakatuon sa entablado. Ladies and gentlemen, let's all welcome the man of the hour, Mr. Zeke Forteza. Parang biglang bumagal ang oras sa mga panahong yon. Habang naglalakad si Zeke papunta sa gitna, ramdam ni Denise ang pag-igting ng bawat tibok ng puso niya. Nakaitim itong suit, bagay na bagay sa tindig niyang matikas, at sa mga mata niyang matalim. Pero higit sa lahat, ibang-iba na ito. Mas confident, mas mature, mas nakakaakit. Grabe, isang buwan lang, parang ang laki ng pinagbago niya. Aniya sa isip. Napansin niya ngumiti si Zeke sa mga tao. Kumakaway ito at nakikipag-usap sa mga bisita. Parang normal lang, walang halong emosyon. Walang bakas ng kung anong koneksyon na minsan ay meron sila. Tinamaan siya ng lungkot. Kaya nang may lumapit na waiter at inalok siya ng inumin, agad niyang kinuha ito at nilagok. Kahit na hindi niya alam kung ano. Paglagok niya, napasinghap siya. Halos mapasigaw siya nang maramdaman ng hapdi ng alak sa kanyang lalamunan. Ba't pa ako uminom?
Aniya sabay takip ng bibig. Dahil nahilo ng bahagya, nagpasya siyang mag-CR muna. Habang naglalakad papunta doon, halos hindi niya namalaya na kayuko lang siya. Pinipigilan ng kaba at hiya sa sarili. Pagdating sa loob ng CR, huminga siya ng malalim at humarap sa salamin. Ano ba, Denise? Hindi ito date ha, party lang to. Wala kang karapatang kabahan. Hindi mo na siya dapat pinoproblema. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Pero habang pinagmamasdan niya mga mata niya, parang lagi may hinahanap ito. Napapailing siya at bahagyang natawa na mapait. Ang tanga ko. Tagal kong pinigilan to. Pero bakit ngayon parang mas lalo ko siyang namimiss? Pinunasan niya ang labi, inayos ang buhok. Pinilit ngumiti bago lumabas ng CR. Pero pagkapihit pa lang niya sa pinto, Denise. Halos mapatalon siya sa gulat. Nasa labas, nakasandal sa pader si Zeke. Suot pa rin ito ang itim na suit, na bahagyang bukas ang kwelyo. Hawak ang baso ng alak, at may ngiti sa labi. Zeke, halos pabulong niyang sabi. Hindi makatingin ng diretsyo. Lumapit ito ng dahan-dahan. Di ko inaasama makikita kita dito. Kala ko hindi mo na ako haharapin. Halos manginig ang tuhod ni Denise. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang tingin. May trabaho lang ako. Inimbitahan kami ng kumpanya, hindi ko rin alam na. Hindi pa siya tapos magsalita nang bigla siyang niyakap ng lalaki. Mahigpit. Yung yakap na parang sabi. Parang ayaw ng bitiwan. Namiss kita. Mahinang sabi nito. Halos pabulong sa tenga niya. Parang biglang nawala lahat ng ingay sa paligid. Ang tanging naririnig ni Denise ay ang tibok ng puso nila. Parehong mabilis, parehong sabik. Gusto niyang yakapin ito pabalik pero pinigilan niya ang sarili. Sa halip, marahan niyang tinulak ang lalaki. Tumulo ang isang patak ng luha sa kanyang pisngi. Pero agad din niya itong pinunasan. Zeke, huwag mo akong ganitohin. Huwag kang magpakasweet kung di mo alam kung gaano kasakit para sa akin to. Ano ibig mo sabihin? Wala, kalimutan mo na lang. Denise, please. Wala na tayong dapat pag-usapan, Zeke. Ginawa ko lang yung trabaho ko. Kung nasaktan ka, pasensya na pero tapos na yon. Di naman ako galit sa'yo. Naintindihan ko kung ba't mo ginawa yun pero sana, sinabi mo man lang. Hindi yung bigla ka na lang nawala. Napangisi si Denise. Pagkatapos ay pilit na ngumiti. Kung sinabi ko, edi mas lalo mo kung hindi mo papatawad. Hindi mo rin naman maintindihan eh. Tahimik silang pareho sa loob ng ilang segundo. Para bang ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Hanggang sa marahan siyang inalok ni Zeke. Kain muna tayo. Di pa ako nagde-dinner. Please, kahit saglit lang. Hindi ko kaya. Baka mas lalo lang ako hindi makaalis kung tatagal pa ako dito. Denise. Hindi na siya nagpatuloy. Kinuha niya ang clutch bag niya at mabilis na tumalikod. Denise, sandali. Paglabas ng venue, agad niyang tinanggal ang takong at mabilis na naglakad papuntang parking area. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Parang gusto niyang humagulhol pero pinipigilan niya. Nang makapasok siya ng kotse, nanginginig pa rin ang kamay niya. Sa salamin, nakita niya si Zeke na papalapit. Hawak ang jacket nito na parang hinahabol siya. Denise, please, pakinggan mo muna ako. Pero hindi na siya naghintay. Marahan niyang pinaandar ang sasakyan. Pilit pinapakalma ang sarili habang patuloy ang pagtulo ng luha. Habang papalayo, ramdam niyang may parte sa kanya ang gustong bumalik. Pero alam niyang mas masasaktan lang siya kung mananatili. Kaya pinisil niya na mahigpit ang manibela. Huminga ng malalim at tuluyan ng pinaharurot ang kotse. Hindi nakatulog si Denise ng gabing yon. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang nangyari sa birthday celebration ni Zeke. Ang mga titig nitong parang gusto siyang habulin habang papalayo siya. At ang paraan ng pagtawag nito sa pangalan niya bago siya tuluyang umalis. Kahit anong pilit niya ipikit ng mga mata, hindi siya dinadalaw ng antok. Kaya nang sumapit ang 5 ng umaga, bumangon na lang siya at nagbuntong hininga. At diretsong nag-ayos para pumasok sa trabaho. Hindi siya pwedeng magmukmok.
dahil may trabaho pa siya. Sinuklayan niya ang buhok habang nakaharap sa salamin. Pagdating niya sa opisina, ramdam niya agad na may kakaiba. Pagpasok pa lang niya sa lobby, sabay-sabay na palingon sa kanya mga tao. May ilan pang pabulong na nag-uusap. Bakit parang may mali? Kinuha niya ang maliit na salamin sa loob ng bag at tiningnan ang sarili. Maayos naman ang makeup niya. Maayos din ang suot niyang cream blazer at fitted pants. Wala naman siyang dumi sa mukha. Kaya kahit nalilito, pinagpatuloy niya ang paglalakad papunta sa elevator. Pero habang umaakyat siya, ramdam niya pa rin ang matang nakasunod sa kanya. Pagbukas sa elevator, agad siyang lumabas at dumiretso sa floor department nila. Pagbukas niya ng pinto na opisina, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit pagbukas niya, natigilan siya. Naroon, nakaupo. Abala sa pakikipagkwentuhan sa mga katrabaho niya, si Zeke. Suot pa rin ito, ang mamahaling suit na lagi niya nakikita. Pero mas relaxed ngayon. Nakasandal sa swivel chair ni Denise. Habang may hawak pang kape na parang siyang may-ari ng buong opisina. Zeke? Aniya. Agad niyang tinakpan ng bibig pero huli na. Nang lingunin siya ng mga katrabaho, ngumiti sila at halos sabay-sabay nagsalita. Uy Denise, hinahanap ka ni sir. Sweet naman, pinuntahan ka pa. Gusto na sana niyang tumalikod, magtago sa printer room, o kahit sa ilalim ng table. Kahit saan, wag lang siyang makasalubong ng isang tulad ng lalaki. Pero narinig niya ang pamilyar nitong boses na halos magpahinto sa tibok ng kanyang puso. Denise. Tawag ni Zeke, mababa pero buo ang boses. Napapikit siya ng mariin. Muli siyang humarap pagkatapos nagbigay ng isang pilit na ngiti. Ano po yan, sir? Mahina ang sabi niya at halos pabulong. Ngunit sa halip na sumagot, tinitigan lang siya ni Zeke. Yung tingin na matagal niya nang gustong iwasan. Pero siya rin ang dahilan kung bakit hindi niya magawang kalimutan ng lalaki. Lumapit si Zeke sa kanya. Can we talk? Bago pa man siya makatanggi, hinawakan na nito ang kamay niya. Mahigpit, pero may lambing. Ramdam ni Denise ang init ang palad nito na matagal niyang gustong maramdaman ulit. Sir, ang dami pong tao. Tuluyan siya nitong hinila palabas sa opisina. Dinala sa function hall ng building. Yung lugar kung saan madalas silang nagmi-meeting dati. Tahimik doon, malamig at sila lang dalawa. Pagkasara ng pinto, saka lang nagbitaw ng kamay si Zeke. Ilang segundo lang pero parang habang buhay na para kay Denise. Hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Anong ginagawa mo dito, Zeke? Ba't kailangan mo pa akong puntahan? Tapos na yung article, na-publish na yun, wala na akong dapat gawin. Ngunit sa halip na sumagot, lumapit si Zeke at tumingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Denise, I'm sorry. Hindi kita dapat sinurpresa kagabi. Alam ko nagulat ka. Pero hindi ko na kasi kaya na hindi kita makita. Hindi ko na kaya magpanggap na okay lang ako na wala ka. Zeke, wag mo na. Ngunit tinawakan ni Zeke ang magkabila niyang balikat. Hindi, pakinggan mo muna ako. Akala ko nung una, panandalian lang yung nararamdaman ko. Na dahil lagi kitang kasama sa bahay, kaya ako na-attach. Pero nang mawala ka, Denise, parang may nawawalang parte ng buhay ko. May nawawalang ko ano sa bahay. Yung pagkain, wala nang lasa. Kahit gaano kaganda yung araw, parang kulang. Zeke, please, hindi mo naiintindihan. Then explain it to me. Ba't ka umalis ng gano'n na lang? Ba't mo ako tinakbuhan? Dahil natakot ako. Natakot ako dahil akala ko kapag nalaman mo kung sino talaga ako, kung ano talaga ako, magbabago ka. Naiisipin mo niloko kita. Zeke, I'm a journalist. Sinadya ko mapalapit sa'yo dahil trabaho ko yon. Sinadya ko makapasok sa buhay mo, sa bahay mo para gumawa ng storya tungkol sa'yo. Pero hindi ko sinadyang mahulog. Hindi ko sinadyang mahalin ka. At doon tuluyang bumigay ang luha niya. Tumulo isa-isa hanggang sa tuluyan ang bumagsak ang balikat niya. Lumapit si Zeke ng dahan-dahan. Parang natatakot na baka bigla siyang mawala ulit. At nang makalapit na siya, marahan niyang inangat ang baba ni Denise gamit ang dalawang daliri. Look at me. Pinilit ni Denise na umiwas, pero hinaplos ni Zeke ang kanyang pisngi. Please look at me.
Pagangat ng tingin ni Denise, nagtagpo ang mata nila. Wala na siyang nasabi pa. Di ko kailangan intindihan kung ba't mo ginawa yan. Ang mahalaga, totoo lahat ng naramdaman mo. Kasi ako, totoo lahat ng naramdaman ko para sa'yo. At bago pa siya makasagot, marahang halik ang ibinigay sa kanya ni Zeke. Una magaan lang, parang tinitesting kung pwede. Ngunit hindi siya umatras. Naging mas totoo ang halik na yon, mas mainit at mas matagal. Napapikit si Denise, ramdam ang bawat sandaling parang umikot ang mundo. Lahat ng gulo, ingay, takot na bumabalot sa kanya, unti-unting naglaho sa yakap at halik ni Zeke. Ang halik na yon, yung halik na hindi nangangako ng perpektong bukas pero totoo ngayon. Pagbitaw nila, parehong hinihingal, parehong nanginginig. Ngumiti si Zeke at hinaplos ang pisngi niya. So what now? Hindi kita papayagan ulit na tumakbo ah. Ngumiti ang dalaga, bagamat may luha pa rin sa mga mata. Basta wag mo na ako ulit bibiglain ha. Baka sa susunod, hindi lang ako mahulog sa'yo kundi sa sahig na din. Natawa si Zeke, saka siya muling hinila palapit at niyakap ng mahigpit. Di na kita bibitawan, kahit anong mangyari. Sa gitna ng tahimik na function hall, habang papasikat ang araw sa labas ng bintana, magkahawak kamay silang dalawa na parang sila lang ang tao sa mundo. Sa wakas wala ng lihim, wala ng pagtakbo. Si Denise ang news writer na minsan nagtago sa likod ng trabaho at si Zeke ang CEO na natutong magmahal ng totoo. At habang nakasandal siya sa dibdib ng binata, napangiti si Denise. Tama ka pala. Hindi ko rin kaya na wala ka. Muling tumingin ang binata sa kanya sabay halik muli sa kanyang noo. At sa pagkakataong yon, alam niyang buo na ang puso niya. Hindi na siya aatras pa. Dahil sa wakas, alam niyang nasa tamang tao na siya. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.